truly, I am your divine blueprint. Diba? Salamat, Panginoon, dahil ako ay talagang nilikha mo at pinagkalooban mo ng spiritual na mga kaloob for your glory. I am your masterpiece. I am your handiworks. Letter G, given to every dapat malinaw po yan. Ang mga kaloob na ito ay binigay lamang kanino? Sa mga mananampalataya. If you have the Lord Jesus Christ in you, kung nasa inyo po at malinaw po sa inyo ang pagliligtas ng Panginoon and you believe, you accepted the Lord Jesus Christ, qualified ka dito. Okay? Dahil ang mga kaloob na ito ay binigay lamang sa mga mananampalataya. Ngayon, ang tanong, parang wala akong spiritual gifts, Pastor. Tagal ko lang nagsiserve sa Diyos, hindi ko makita yung spiritual gifts ko. Ang unang tanong, totoo ba na tumanggap ka, tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Malinaw ba sa iyo na ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas? Did you do your part ba? Kasi kung wala ka pa dun sa step 1, useless, nonsense, di ba? Pag mo pa push, pagod ka lang. So malinaw dapat ngayon ka lamang, sa bawat isa sa atin na nandito, you are a believer. You are a follower of Christ. Marami ng preaching natin ng mga nagdaan about tungkol doon. And I hope when I pray ngayon, matibay ka na sa pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. It's again, this were given lamang sa mga pananampalataya. If hanggang ngayon, medyo naguguluhan pa rin, nandiyan pa yung ating password for you to work it out. Ang tungkol sa salvation. Kung kailangan mo lang kausap, andito kami. Remember the verse, Romans 6:23. Yeah, for the wages of sin is ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay just have faith. Believe, confess, believe, and survive. Wow. Confess and admit that you are a sinner. Believe in the Lord Jesus Christ. Pagkaloob mo yung buhay mo sa Kanya. Hayaan siya ang maghari sa buhay. Letter I, intended to serve. The reason why, napunta ko natin kanina, the reason why the Lord is blessing you with spiritual gifts is for you to serve others. Of course, that's gonna be for the glory of the Lord. To serve others. Yung kapwa mong mananampalataya, ang iglesia, to edify the church. That's the purpose of spiritual gifts. Hindi dahil may ganito kang gifts, sikat ka na. Hindi dahil may ganito kang gifts, ikaw na ang VIP sa church. Pag wala ka, hindi magpo-program. Pag wala yung ganito, hindi matutuloy ang gawain. No, it's not. The gifts that you have right now, those spiritual gifts, ay bigay sa iyo ng Diyos to edify the church. Pagtibay lalo ang kapatiran. Hindi yan para sa iyo. Para sa iyong glory. It's not. Again, kanina pagkaling ang spiritual gifts? Sa Panginoong Diyos, through the Holy Spirit. Okay? Tandaan po natin yan, ha? We are intended to serve. To serve others. Okay? To serve our gifts, benefit the whole church. The whole church. Kaya walang, sabi ko nga, wala talaga indispensable. Ako ba yung term ko? Sa ministry. Pag talagang it's time na for you to go, aalisin ka talaga ng Lord. Pagka talagang it's time for you to leave your comfort zone, alis talaga. Magtatayo ang Lord ng kanyang mga lingkod, kanyang mga anak to do yung mga ginagawa mo perhaps. So, nawa yung idea, yung spiritual gifts na meron ako, ay hindi sa iyo.